Mag-aalas 8 na, nagmamadali na si Ronel papuntang Fishport. Oras na ng trabaho. Sa Fishport, dumaong na ang mga barkong sari-saring mga isda ang ibinababa. Si Nena ay isang paslit, isang timba kanyang bitbit. Sa Fishport ay nanunungkit. Sa loob, nagtatawaran ang namimili at nagtitinda. Pasikot-sikot ang palabas sa masikip na lugar kung saan nakatira si Ronel. Dahil nilalakad lang, ilang minuto lamang ay nakarating na si Ronel sa Fishport. Si Ronel ay isang batilyo. Pag walang isda o tahong, pamilya niya ay tiyak magugutom. Siya ay 16 na taong gulang lamang. Subalit trabaho niya ay halos simbigat ng trabaho ng mga higit o doble pa sa kanya ang edad. Akyat barko itong sipan niya. Si Ronel ay isang batang manggagawa. Noong 1987, isang pelikula ng yumaong batikang direktor na si Lino Brocka ang hindi malilimutan ng lahat. Ginampanan ni megastar Sharon Cuneta ang papel ng isang batang basurero na tinataguyod ang kanyang inang lumpo. Kung kaya't angkop ang pamagat nitong Pasan Ko Ang Daigdig. Ang pelikula ay refleksyon ng kalagayan di lamang ng lipunan kundi ng mga bata. Isang kalagayang di pa rin nababago, sa halip ay palala pa ng palala. Ang Pilipinas ay isa sa maraming bansa na lumagda sa Universal Declaration of Human Rights. Ayon dito, ang bawat tao ay ipinanganak na may karapatan, tulad ng karapatang mabuhay at magpahinga. Ngunit ito nga ba ang nararanasan ng lahat ng bata? Noong 1989, kasama din ang Pilipinas na lumagda sa Kumbensyon ng Karapatan ng Bata. Itinakda ang edad ng bata mula pagkapanganak hanggang bago mag-18. Nakakaalarma ang ulat ng International Labour Organization o ILO na may 218 milyong bata mula edad 5 hanggang 17 sa buong mundo ang nagtatrabaho. Mahigit kalahati sa bilang na ito ay nasa rehiyon ng Asia-Pasipiko kung saan naroon ang ating bansa. Sa Pilipinas na may 25 milyong bata at kabataan mula edad 5 hanggang 17 sa talaan ng National Statistics Office, 4 na milyon dito ay nagtatrabaho. Ibig sabihin, isa sa bawat 6 na bata ay nagtatrabaho. Dahil agrikultural pa rin ang ating bansa, ang pinakamalaking bilang ng batang manggagawa ay matatagpuan sa Bukirin at karamihan ay nasa Timog Katagalugan. Ngunit nasa higit 18% at pumapangalawa ang mga batang kasambahay. Sa pag-aaral na isinagawa ng Social Weather Stations nitong Hulyo 2007, 47% ang bilang ng mga Pilipinong tinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Isang tinuturong malaking dahilan ay ang pananatiling mababa ang sahod ng manggagawa. Mababa na nga, kadalasan hindi pa nasusunod. Dahil dito, hindi mapakain ng sapat ang pamilya. Hindi mapag-aral ang mga anak. Nagtitiis tumira sa squatters area. Nasa syudad nga si Juan, barong-barong naman ang tirahan. At dahil nakasquat ang bahay,
ay pwedeng gibain kahit anong oras ng may-ari ng lupa. At madalas, mismong pamahalaan pa ang nagde-demolish sa kanila dahil sila daw ay sagabal sa kaunlaran. Kaya't di katakataka na lumabas din sa survey noong Setyembre 2007 na sa mahigit 20% ng Pilipino ang gutom. Sa ganitong kalagayan, ano ang gagawin ng bata kung siya ay gutom? Kaya siya umiiyak pag hindi binibigay yung gusto niya. Pag kami kumakain, sa mga lang hapon. Lagi kami umiiyak pag pero wala silang mga pera. Paano kung nailabas na niya ang lahat ng kanyang luha, ay gutom pa rin siya? Ano ang gagawin niya? Namalastik po kami pag may kailangan kami pagkain. Sa ginawang pag-aaral ng Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod o KPML, sa 5 nitong lugar, sa Caloocan, Malabon, Navotas, Manila at Cavite. Sa 3,500 batang manggagawa na nakapanayam, karamihan sa kanila ay nagtatrabaho na mula edad 8. 9 na taong gulang si Mary Joy at nasa unang baitang sa paaralan nang sinama siya ng kanyang ina sa tambakang ito sa GMA Cavite upang mangalaykay ng basura. Nung unay tuwing Sabado lamang, nang tuluyan ng magkasakit sa baga ang kanyang ama at kinailangang iuwi sa probinsya, ay tumigil na sa pag-aaral si Mary Joy at ito na ang kanyang naging paaralan. Sa murang edad ay natutunan na ni Mary Joy kung paano maging responsable. Mula sa paggising sa umaga, tumutulong na sa kanyang ina. Saka matulungin talaga yung batang yan. Halimbawa, pag sinabing wala na tayong bigas, didiskarte yan. Uwi yan, may bigas na. Tag-isa lang kayo ha, parte-parte. Yung anak kong dalaga, hindi ko sana paaralin, ito muna. Nakiusap naman siya na ako muna mag-aral ma. Pagkatapos ko gumraduate, mga kapatid ko na lang pag-aralin ko. Kaya kinausap ko sila isa-isa na ito, si Mary Joy, dahil ito lang ng katuwang ko sa hanap buhay. Sa makatwid, si Mary Joy ang gumagampan ng tungkulin ng isang ama. Alas 10 hanggang alas 6. Araw-araw po akong namamasura at linggo. Paano pag umuulan, Mary Joy? Nababasa kami. Lumabas sa pag-aaral ng KPML na karamihan sa mga maralitang bata sa lungsod ay namamasura, sa lansangan man o tambakan. Ang pamamasura nga daw ay ang huling trabaho ng mga taong walang ikabubuhay, katulad nila Mary Joy. Kung kaya't marumi at mabaho man, kailangang tiisin at matutunang huwag pandirihan kahit ano pa ito. Kailangan tiisin din ang pananakit ng katawan kahit na tila di kakayanin ng bubot na pangangatawan ni Mary Joy, na sa edad na 11 ngayon ay tila kulang na kulang sa timbang. Sa murang edad, sakit na ng matanda ang nararanasan ni Mary Joy.
Ayon sa pag-aaral ng Department of Labor ng Estados Unidos, ang trabahong mabigat ang isa sa dahilan ng pagkabansot ng isang bata. Ang pagtatrabaho ng mabigat ang malaking pinagkaiba ng batang gumagawa at batang nagtatrabaho. Ang batang gumagawa ay tumutulong sa mga gawain na angkop sa kanyang edad at kaisipan. Halimbawa, ang pagwawalis, paghuhugas ng pinggan, at sa oras lamang na pwede siyang gumampan nito at nang hindi pera kundi papuri ang kabayaran. Samantala, ang batang nagtatrabaho ay nagiging hanap buhay na ang paggawa, sumasahod at nagtatrabaho ng may takdang oras. At kadalasan, di lamang mabigat ang trabaho, delikado pa. May malalim yan ah. Sa ano po, sa Bumbilya. Ulan-ulan, hindi kayo umaalis? Ha? Naalis pagguguho. Minsan nang nakaranas ng trahedya ang mga magbabasura nang gumuho ang Payatas dump site noong taong 2000. Marahil hindi pa mangyayari ito kina Mary Joy, habang hindi pa gabundok ang basura sa kanilang tambakan. Ngunit hanggang kailan at sa anong halaga? Ang sakong napupuno mo ng ganito sa maghapon. Isang sako lang. Ito, nasiksik na siksik. Tapos, magkano ang... Pag nasiksik mo yan, ng marami. Depende po sa kilo. Sa yung karaniwan na kilo, nakikilo niyan, magkano ba per kilo? 10 10 piso? isang kilo. Minsan nakakailang kilo ka? Hanggang 6 na kilo lang yan. Hanggang 6 na kilo? Pag malaking sako, maabot ng 8. So, sa 10, 80 pesos? Tiyak na masakit na ang balakang ni Mary Joy. Ngunit kailangang tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Ayon pa rin sa ILO, ang pagmimina, ang pangisdaan at pagsisid, prostitusyon, pagawaan ng paputok, at pabrika ang 5 pinakadelikadong uri ng trabaho para sa bata. Maalis yan. Madaling araw, ganyan ako to. Bukas sa bintana ako. Doon na. Tinitingnan ko siya maalis. Alala ko, ano mang mangyayari doon. Sana umuwi agad. Walang disgrasya. Ayan. Siyempre, kahit sino magkaalala. Walang almu-almusal, kape lamang pampainit ng tiyan. Tuwing 4:00 ng madaling araw, pumapalaot na ang 17 gulang na binatilyong si Laling. 4 na taon nang magtatahong si Laling dahil hindi na niya kayang pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho. Tumigil siya pagkatapos ng first year high school. Ano kadalas kayo pumapalaot? Araw-araw. Pati linggo? May day off? Wala? 4:00. Daling araw. Hanggang 12:00. Tanghali. Shorts lamang at goggles ang karaniwang suot ng mga magtatahong. Ano ba sa tubig yan? Driver's watch. Mamaya. Kailangan ilang taon kaya... May ano na ilang tanong lang. Gamit ang compressor upang makasisid sa tubig. Sa mga tulos na kawayang ito na may mga tali nakakapit ang mga tahong, kailangang sisirin ang lahat ng kawayan at anihin ang mga tahong. At tulad ni Mary Joy, pagod at pananakit ng katawan din ang kalaban ni Laling. Sobrang pagod ng braso. Braso. Magkano kinikita mo sa isang araw? Sa pangkaraniwan? 200. Kinikita mo ba ay saan napupunta? Sa lolo ko. Binibigay niya sa akin yung kita niya, tapos humingi na sa akin yung pan-testis niya sa labas. Wala, binibigyan ko 20. Hiwalay ang mga magulang ni Laling, kung kaya't sa lola lamang nakapisan.
Siya ang tagahanap buhay ng kanyang lola at isang kapatid na kanyang pinag-aaral. Ulirang apo, kapatid, ama, ina, lahat-lahat na. Mabait siya, mabait. Gutom na ang binatilyo pagdating sa bahay ng pasado 12:00 ng tanghali. Ito ang una niyang kain sa araw na ito. Ayon pa rin sa pag-aaral, taon-taon may halos 3 milyong bata ang nasasawi ang buhay dahil sa pagtatrabaho. Araw-araw halos yakap na ng binatilyong ito ang panganib tuwing siya ay gumagawa ng dinamita. Ito po yung bigas para sa pamumutok. Pagka uminit po siya, pwede na po natin isalin sa bote. Pagka uminit na. Tapos lalagay niyo po siya ng piston. Piston kung tawag. Tapos dito mo po sisindihan, may kasama ng phosphor. Illegal ang dynamite fishing, subalit marami ang gumagawa nito. Alam mong bawal itong ginagawa mo? Apo, alam ko po. Pwede bang maaksidente? Pwede bang may mangyari pag nagluluto ka? Naghahalo ka tapos na ng apoy. Pwede pong umusok to. Bata po, nasulog yung mukha, yung balat niya, balisa. Kung kandila o gasera lamang ay maaring pagmulan ng sunog at tumupok sa kung ilang daang kabahayan, ano pa kaya ang dinamita? Nakakagis ko na ako pumutok dito sa likod ko. Illegal na, delikado pa. Baka may defect. Ilan ang kailangan dali nila? O, mga 30 bote, ganyan. Lahat ikaw gagawa? Apo. Mga 2 taon na po. Natapos mo? Third year high school lang po. Naku, sayang kunti na lang. Kano kinikita mo dyan? Parte ng isang tao, 500. Kalahati niyo po yun sa akin. Kalahating parte lang. Sa hirap po ng buhay, ma'am. Nakatago siya sa pangalang Bridget. Sa ganitong oras ng 5:00, kung ang karamihan ay pauwi na, si Bridget ay papasok pa lang. Siya ay isang guest relations officer o GRO. Kalagayan ng pamilya ang tumulak kay Bridget na magtrabaho. Ako po may sakit po sa puso. Dahil po may sakit po siya, nagtatrabaho po siya para sa mga kapatid. Ano po, kaya sana po pabigat ako sa kanila. Sabi ko po kay mama, magtrabaho na lang po ako dito para po makatulong po ako sa kanila. Dahil tapos lamang ng high school at menor de edad, walang pwedeng pasukang kumpanya si Bridget. Dati po nagka-apply po ako sa mga sa mga company po. Wala pong natanggap kasi po 17 lang. Dapat daw po 18 na po. Nung pumunta pa ako na tita, sabi po na tignan ko, doon na lang daw po ako pumasok. Para sa akin, hindi naman daw po. Ating ko po agad sa bahay nila, sinabi po agad nila sa akin. Tapos po, yun, pinagbisa nila, wala pong tulog-tulog. Diretso pasok ng sa. Si Bridget, malaking probinsya, walang kaibigan sa Maynila. Ay masasabak sa mundo ng prostitusyon. Ayon sa pag-aaral ng United Nations Children's Fund o UNICEF, sa pagitan ng 60,000 hanggang 600,000 bata ang biktima ng prostitusyon. Kabilang dito ang sex trafficking o ang pagdadala ng mga bata sa ibang bansa upang doon maging sex worker. Ang Pilipinas ay isa sa mga hotspots sa pandaigdigang kalakal na ito. Ang human trafficking ang tinuturing na modernong anyo ng pang-aalipin.
nakita ko po yung mga babae, mga nakapang-bra. Nag-GRO po muna ako, hindi po ako nag-dancer. Mula pagpasok ni Bridget sa club ng alas 7 ng gabi, ay dire-diretso na siyang nagtatrabaho. Halos walang saplot sa katawan, naka-high heels, nakatayo, pasayaw-sayaw hanggang alas 4 ng umaga nang walang alok na pagkain mula sa club. Hanggang pong 4 ng umaga, pag Biyernes po 5 ng umaga. Kasi daw baka daw malaki po yung kikitain doon. Ito ay kung mangungostomer ka. Kung sa regular na sahod lang aasa, ay gutom ang aabutin dahil sa dami ng kinakaltas sa kanilang sahod na 250 pesos lamang. Babayad pa po ako ng make-up, 70. Ang costume nila na 2-piece ay 35 pesos ang renta. Pamasahe po, 100. Balikan. Balikan na yun. Eh, minsan po hindi na po ako nakain kasi wala po matitira. Ano po, pag may drinks po, 100 po yung sa amin sa drinks. Isang drinks po, 100 na po yung amin. Pinananatiling ganito kaliit ang sahod ng GRO upang dahil sa gutom ay mapilitan silang mangostomer. Tsaka po yung tip. Para magkatip, may kapalit. Po hinahawakan po yung dede. Pero kung wala, that's it. Pwede po. Sa prostitusyon, ninanakaw ang kamusmusan at kabataan ng mga bata. Dahil sa vulnerable, hindi pa marunong magtanggol sa sarili at kalimitay kulang sa pinag-aralan, ang mga bata ay madaling mapagsamantalahan, isubo sa panganib at abusuhin. Halimbawa, sa pag-aaral, lumalabas na 3 lamang sa 5 bata ang nakakatanggap ng sahod. At kahit diretsyong natatanggap ay maliit pa. Parte ng isang tao, 500. Kalahati rin po yun sa akin. 215 lang. At kung nangangalakal ng basura o paninda, kulang ang 8 oras para makalikom ng kakarampot na pera. Magkano kikitain mo sa isang sako? Magkano? 70 pesos. 40 lang yung tubo. Kaya mo mabenta para sa 40 pesos? 175 pesos. Dahil marami ang 12 oras o higit pa kung magtrabaho. Tulad ni Ronel. Ilan po maaga? Anong Mga oras? alas 7 hanggang maga po. Anong oras yun sa umaga? Hindi pare-parehas to Hindi po kasi pare-parehas minsan yung isda, hindi pa nabibili. Pagka yun yung mga isda, hindi pa nabibili, nandoon yung mga batido. Kasi taga-salin, taga-hila dun sa mga... Anong maximum na oras yan? Sabihin nun. Mga 9 o'clock, minsan nga, 1 na ho ng hapon, hanggang nabibili yung durog nila eh. Sa likod ng mga ngiti, ng pagtawa, ay ang malungkot na buhay ng isang batang manggagawa. Ang mga batang manggagawa ay hindi na nakakapag-aral. Ha? Hindi ako nag-aaral eh. Oo. Araw-araw ka nagtatrabaho? Dito ka? Alas 10 po. Hanggang? Alas 10. Hanggang alas 3. At kung nag-aaral man, sila pa halos ang nagtutusto sa sariling edukasyon. Sabat na linggo. Ano po, pambawang ko po. Sa Grade? Tuwing kailan mo ginagawa ang pagtitinda? Gapon po. Anong oras? Alas 2. Hanggang? Alas 6. Tulog lang po. Hindi po ako nalabas. Nalabas lang po pag sa bumili. Ang batang manggagawa ay hindi na nakakapaglaro. Kung naglalaro man sa delikadong lugar pa, araw-araw nanganganib ang kanilang buhay. Pag-atras ko naman po, nabangga po ng kotse.
Pero pag may gwardya, huwag kami itadampot kasi hulihin kami. Oo, ngayon, anong ginagawa sa inyo pag nahuli kayo? Minsan naagis. Agis. Ano? Agis sa dagat, tapos babasagin yung timba. Hindi na kami naman plastic ngayon. Dahil kasi pinarip na bata. 2 taon pa lang. Pangungulila sa kaibigan, dating kaeskwela o kapamilya ay kailangang tiisin. May best friend ka sa eskwela? Si Mary Josie. Anong ginagawa nyo ng kanyang magkakaibigan? Namimiss mo ba yung kwentuhan niya? Miss ko siya. Minsan po nagbibira po kami, sina papa, sina mama. Sabay-sabay po kami kumakain. Lahat ng sakripisyo ay gagawin, mabuhay lamang ang kanilang pamilya. Para lang po makakain mga kapatid ko. Dapat sana sa panahon ng pagkabata, nahuhubog ang mga pangarap ng isang bata. Ngunit tila sumuko na rin sa kanilang kapalaran ang mga batang manggagawa. Ganito na lang ako. Okay na po, ma'am, kahit ganito na lang po ang buhay ko. Dapat sana ang mundo ng bata ay puno ng sigla at saya. Subalit para sa mga batang manggagawa, isang araw sa musmus nilang buhay ay biglang tumigil sila sa pagiging bata. At sa isang iglap, bigla silang tumanda. Ang lahat na ito ay malinaw na paglabag sa kumbensyon o Convention on the Rights of the Child. Batay sa Artikulo 39 ng kumbensyon, malinaw na ang nangyayari sa batang manggagawa ay taliwas sa dapat na tinatamasa ng isang bata. Dahil para sa mga batang ito, iba dapat ang kanilang ginagawa. Dapat po nag-aaral tayo. Nag-aaral po, Mimi. Naglalaro po. Ayon din sa kumbensyon, bagamat ang magulang ang may pinakamahalagang papel sa pagpapalaki ng kanilang anak, ang estado pa rin ang magtitiyak sa proteksyon at pangangalaga ng bata sa pamamagitan ng mga institusyon, mga serbisyo at pasilidad nito. Sa Pilipinas, ang bawat administrasyon ay may inilalabas na magagandang batas upang mapigilan ang paglaganap ng child labor. Pinakahuli dito ay ang mas mahigpit na batas na Republic Act 9231. Layunin nitong alisin ang mga bata sa mga trabahong mapanganib at higpitan ang proteksyon sa batang manggagawa. Nililimitan nito ang oras ng pagtrabaho ng bata. Nililimita rin sa hanggang 20% lamang ng sahod ng bata ang dapat mapunta sa kolektibong pangangailangan ng pamilya. Sila rin ay dapat nakakapag-aral kahit may trabaho. Hanggang 20 taon na pagkakakulong ang pinapataw na parusa sa sinumang lumabag sa Republic Act 9231, lalo na sa gumagamit ng bata sa mga trabahong tinuturing na pinakagrabe. May batas din sa barangay, ang Barangay Level Total Development and Protection of Children Act. Inoobliga nito ang paglalaan ng pondo. Walang programa na nagaganap tungkol dito sa mga kabataan. Gawa ng unang-una, kung tatanungin natin sa barangay level, yan ay sa katapusan ng pondo, kaya hindi natin nabibigyan ng magandang programa ang kabataan. So, ang programa namin dito sa barangay, na-encourage namin sila sa pamamagitan ng yun nga, nagbibigay kami ng mga summer enrichment program, nagbibigay kami ng mga school supplies na kailangan nila para pumasok lamang sa eskwelahan. Tapos, yearly naman, nagkakanta kami rito ng mga palaro para din sa mga kabataan. Magaganda nga ang mga batas, ngunit tila hindi seryosong pinatutupad
Kung kaya't kailangang kumilos ang mismong mamamayan at maging ang simbahan. Bagamat sa ating karaniwang takbo ng buhay, ang mga bata ay parang nakatutuwa, pero kung titingnan natin ang larawan, maraming mga bata ang masasabi natin niyuyurakan ang kanilang mga karapatan. Nagdaang taon ang Year of Social Concern. Ang kalagayang ito ng mga bata sa lipunan ay nabigyan na ng pansin. Kaya inaasa natin na yan ang magiging simula para talagang yung pagpapahalaga na dapat natin ibigay ay maiukol sa lahat. Dapat tayong malungkot at magalit sa kinasasapitang buhay ng mga batang manggagawa. Dahil sila ay biktima lamang ng lumalalang problema ng mga pamilya na nauugat sa problemang pangkabuhayan. Upang masugpo ang pagsasamantala sa mga bata at kabataan, hindi sapat ang mga batas o programang serbisyo sosyal. Isang komprehensibong programang mag-aangat sa maraming mamamayan sa kahirapan ang magtutuldok sa suliraning ito. Simulan natin ito sa maliliit na paraan, gamit ang sariling lakas at pagkakaisa. Upang tuluyang mawakasan na ang batang manggagawa. Anong pangarap mo? Taas po eh. Ano? Sige nga. Pilot.